yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGC. Good morning sa ating mga kabalitaktakan. It's a happy Tuesday ngayong araw ng May 3, 2022. At ngayon na naman ay kukumpletuhin namin ang inyong araw kasamang inyong dynamic trio or duo pala. Oo, try na dynamic duo. Pero huwag kayong mag-alala mga kabalitaktakan dahil kahit dalawa kami, tuloy-tuloy pa rin ang pagbibigay ng impormasyon, balita at katatawanan dito po sa Morning Balitaktakan. Makakasama niyo po sa diskusyon at tawanan, Charles Limon. Makakasama niyo naman ang daming energy na baby girl. Baby girl! Baby girl. Bakit naging baby girl? Dapat Minion Dora lang tayo. Yan, kakapanood ko kasi ito ng mga what's up, baby girl? Charot! Pero ayun nga, bangon-bangon, gising-gising, inat-inat na dahil sisimulan na natin ang ating umaga. Alam namin holiday ngayon, kaya naman tumutok lang kasama Ay, nyo kami. holiday Oo, pala. holiday Oo. ngayon. Para sa mga chikahang nakakakilig, nakakabilib at kung ano-ano pang kalokohan dito lang sa Morning Balitaktakan. Kaya naman tutok-tutok na sa inyong mga telebisyon, mga kabalitaktakan, at kung hindi nyo pa nahahanap ang Highland TV, naku, ipihit nyo na yan. Yan ang ipihit upang mahanap kami via ito pong Highland TV Channel 44 or depende naman po kung saan kayong lugar nakatira or saan man yung antena nyo. Siguro kung hindi hagip, lipat natin yung antena hanggang sa makuha nyo ang Highland TV. Ayun. Tama, pero dun sa mga walang antena. Oo. Noko, di ba may ganon? May TV na walang antena. May TV lang, wala lang antena. Or satellite dish. Oo, wow, social. Pero Mamahalin. doon naman po sa mga wala pang access sa television, either nasa trabaho pa, papunta na sa trabaho o nasa biyahe dahil mukhang madami na naman ngayon ang magwawalwal. Pwede nyo kaming mapanood sa aming Facebook page dahil naka-live po kami. Live na live sa Regional News Group RNG Luzon. Meron din po kami sa aming YouTube channel, RNG Luzon pa rin, no? And pwede nyo kaming bisitahin, chikahin kung ano-ano man sa iba pa naming social media platforms like TikTok, Instagram, and Twitter, which is still nag-isa wala ng iba, RNG Luzon. Ayan, nag-iisa, wala nang iba. Alam mo, bad trip yung kasama ko. Bakit? Kasi sandwich daw yung holiday ngayon. Oo. May pasok kahapon, tapos walang Wala pasok pasok ngayon, ngayon. tapos may pasok bukas ulit. Oo, at So, least anong may gagawin pahinga, ko? di ba? At least may pahinga Oo. ng isang araw. Oo, magpapahinga sila. Pero mga kabalitaktakan, upang ating alamin ang ating latest weather update, atin munang alamin. Dito po, mula po sa Pag-asa, ang latest weather update ngayong May 3, 2022. Ang pinakamababang temperaturang naitala kaninang umaga po dito sa Baguio City ay 16.8 degrees Celsius, habang inaasahan naman nating pipihit po or tataas ang temperatura mamayang tanghali hanggang sa hapon sa 25.4 degrees Celsius. Sa ating mga kabalitaktakan na maglalakwatsa ngayon ay maghanda lang po ng bote ng tubig upang hindi po Yes. mauhaw at iwas-iwas po tayo sa heat stroke at iba't iba pa pong sakit dito po ngayon na mainit ang panahon. Ang araw ay sumikat kaninang 5:32 in the morning at inaasahan nitong lulubog mamayang alas 6:13 ng umaga. Alam mo, maganda ngayon na Na ano? maglaba.
Bakit? gusto kong naglalabas sa Baguio City kapag summer. Summer. O Oo, bakit? kasi mabilis matuyo. Anong mabilis matuyo? Oo. Summer na nga, hindi pa rin maayos. Ang umuulan sa hapon. Umuulan pa rin, di ba? Mainit Oo. lang yung ano. Pero yung hangin, mainit. mainit, no? Oo, yun yung mainit. Pero Ayoko. mas mabilis Hindi na ako matuyo. makatulog sa gabi. Parang Ah. ano ba yan? Ang lagkit. Wow. Naligo din. Oo, yan. Oo. Hindi ka But- kasi naliligo. Uy, naligo naman ako. Mm. Grabe ka naman nung ano. Na- Char! Pero Nung last ito, week. ito nga no, sabi nga namin kanina holiday kasi Mm-hmm. dineklara po ni Pangulong Rodrigo Duterte ngayong araw po na bilang isa pong holiday para po sa pag-e-end po ng Ramadan. Yes, tama. Yes. Oo, that's called Idil Fitir. Mm-mm. Oo, yun nga din po dahil importante din po ito kasi alam mo pala sa relihiyong Islam, there are 5 pillars that they are calling. Mm. So it is first it is faith, Mm-mm. charity, and pilgrimage, at isa doon yung fasting. Oo. Mm-mm. Tapos nakalimutan ko yung ikalima eh. Pero Mm. depende, yun yung pinaka-importante, yung fasting, because Oo. you surrender yourself to God. Parang ganun na din yung meaning ng Islam. Mm-mm. Grabe din yung fasting, no? Parang how can they do that? Oo, Yung from ilang 6 to 6 ata. Oo, Oo. di ba sila nagkakasakit? Pero syempre sa faith 'yun no ng ating mga kapatid na mga Islam. So, kami po ay nakikiisa po sa inyong paggunita ng Idil Fitr. And speaking of that, dito din sa Baguio City ay celebrate, and I believe sa buong mundo, sa lahat po ng ating mga kapatid na Islam community, ayan, nakikiisa po kami sa inyo. Pero mukhang medyo galit din ata si Pangulong Rodrigo Oo. Duterte. Ano bang meron Hindi naman siya nagagalit. Oo, Oo, kasi ano? nga din po naman ang nangyayari ngayon kaninang umaga, Oo. I think kaninang umaga or mamayang alas 12, mamayang tanghali, magro-roll Oo. back po tayo ng presyo ng produktong petrolyo. Piso, parang piso lang yung ibababa Bababa. niya. Pero ayon po kay Presidente Rodrigo Duterte, nako, bahala na po ang susunod na administrasyon na mangamba po dito sa pagtaas po ng produktong petrolyo dito sa Pilipinas. Ako, pinapaubayan na ng ating Pangulo. Oo, kanino Ang kaya? nangyayaring sitwasyon pa rin po dito po sa ating presyo ng produktong petrolyo. So bahala na po ang susunod na administrasyon. Ayon nga po sa presidente sa kanyang talumpati dito po sa Clark, Pampanga, and I quote, talagang magdaan tayo ng hirap, kaya nagpasalamat ako sa Diyos na magtapos na ako. Bilisan na lang niya ang mga araw kasi kawawa talaga itong susunod. Titignan ninyo, hindi na hihinto. So every day the prices will increase and increase and increase until we have a stable situation in the whole. Lahat ng countries dito sa Pilipinas makarecover. End quote. Yan po ang binitawang salita ni Presidente Rodrigo Duterte dito po sa kanyang talumpati sa Clark, Pampanga, yung pagbubukas ng international Oo, airport. yes, So, Clark International. Ang ganda doon. So bahala na daw po ang susunod na administrasyon at maghanda para pa po sa pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Kasi biro mo, no? Magro-roll back piso. Ang itataas, Oo. 3 pesos by Grabe, the next week. 70 plus, no? Parang, Oo, 78 yung oo. one. Samantalang nung huli, alam mo na, walwale rap ako, nasa 59, 62, yung ganun lang. Parang grabe naman. Kasi yung barkada ko kahapon, nagpa-gas. Ang budget niya, 1,000. Oo. Alam mo kung saan inabot yung 1,000? Saan? 13 liters lang. Grabe. Dati full tank na yun. Pwede Oo, na yun. totoo. Diba? Eh, di ba, nagmamaneho ka din? Oo. Ilang litro ba yung pan mo? Hindi Pag ko full tank. maalala, pero ang full tank ko usually is 4,500. 4,500. Pero sobrang tagal na noon na Oo. Oo, kasi 'di ba malaki nga yung hindi naman Oo. yung hindi kotse. Ilang liters ba kapag na-full tank? Hindi, yun nga yung hindi ko sure. Yun yung Kasi ako hindi mo basta sure. sige Oo. full tank. 80 liters. Oo, Ganun. pero minsan lang naman ako nagpapa-full tank pag Ay. oo. Pag mga muna tipid-tipid 200 pesos Tama. muna,
ganon. 300. Pero ang bigat, kasi yung 4.5 na full tank noon, siguro yung kalahati lang, yung ganon. So, ang hirap, kaya yun nga, sana maganda ang susunod na administrasyon. Pero speaking po of administrasyon, Yes. ang administration po ng Baguio ay magsasagawa na ng public consultation regarding po dito sa project sa Session Road. Tama. So magaganap po yan bukas, May 4, sa Baguio Convention Center. Ito ay para pag-usapan nga itong prinopose ng city na Session Road, Carantes Perfecto Street Improvement. Oo. Ito yung di ba? Nakita mo yun yung Yung- kumakalat sa Facebook, yung may mga Yung may sidewalks. mga painting. Yes, sidewalk, Ije para daan sidewalk. tikwa, Cam 8, Apan Puliwas. Oh. Or yung diretsong Yung kalye na yun. session. Ay, saan ba yun? Di ba? Yung Session Road, yung Ah. basta yung buong Session Road, yung Ay, perfect. buong session. Oo, Buong kasi session. ang dami, Akala ang ko dun daming sa kwan. basta yung Perfecto Carantes, yung doon sa area na din, doon sa business or center anong gagawin area. daw ba? Ewan ko. Alam mo naman, dito sa Baguio City, madaming mga improvements nga na Oo. ginagawa. So, ang nangyayari, syempre, yung iba ayaw nila ng improvement or wag na kasi alam mo yun, aapektuhan yung iba ding Tama. mga Oo. tao na siguro ay ginagamit nila yung mga areas na yun para sa kabuhayan. So, magkakaroon ng public hearing, which I think is very nice and good naman. Oo, mas Ikaw maganda ba? na naririnig yung side ng mga tao. Kasi nga din naman, nung prinopose na magkakaroon daw ng bubong, yung buong Session Road, ayaw nila. Oo. Pangit din, kasi hindi makikita yung skyline ng Baguio City kung merong ganun. Or imbes na Oo. clear lang na makikita mong ganun, mas maganda na lang na walang bubong. Or meron yung better idea, yung bubong is solar panel. Bakit? Pwede. Oo. Oo, Oo, para pero ayaw ko ng may bubong. Gusto ko pa rin ng open air. Diba? Oo, para naman feel mo talaga, Tama talaga. Ayan. Yes, mamaya naman kaya ang ating pag-uusapan dito na pa rin sa Morning Balitaktakan. Sa tingin mo, may chichismis ka ba sa akin? Parang may mga syempre. pinuntahan ka ata. Uy, ilang araw na lang election na. Ay, oo nga, no. Oo. Tamang-tama po mga kabalitaktakan dahil mamaya po makakasama natin ulit ang COMELEC upol po sa karagdagang impormasyon para sa ating mga botante ngayong darating na halalan kung anong mga ito. Tutukan nyo po yan mamaya. Oo, and mamaya naman, syempre, secret muna kung may mga ichichika secret. tayo. Dahil punong-puno pa yan ng Oo. chikahan, and mamaya nga sa ating pagbabalik ay tututok naman tayo sa kung ano ba ang mga latest na kaganapan. Maging seryoso naman tayo, no? Yan, lahat yan malalaman nyo sa pagbabalik na. Ang ganda ng Pangasinan. Pero, ilang bayan lang ang kilala. Pasikatin natin ang iba't ibang bayan. Paano? Gawin natin at itayo ang Pangasinan Eastern to Western Expressway. Ayusin natin ang mga tourism facilities. Bigyan ng training ang mga manggagawa sa tourism sector. Bigyan ng insentibo ang mga investors. Bilyon-bilyong piso ang halaga ng turismo. Tunay nga na napakaganda ng Pangasinan. Kaya huwag nating sayangin ito. Hindi ito pangako. Ito ang trabaho ko. Ako po si Ramon Gico III. Kasama nyo sa pagtupad ng pangarap para sa maunlad na Pangasinan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Sa 231 barangay ng Distrito 2 ng Pangasinan,
Pangasinan, boses ng mamamayan ang pinapakinggan. Kay Mark Cuangco, problema ng pamilyang tinututukan. Kasama rito ang pagpaparami ng disenteng trabaho, pagpapataas ng kita ng mga maliliit na negosyo, pampamilyang ayuda sa panahon ng krisis, at pagpapalakas sa industriya ng turismo sa buong distrito. Kasama si Mark, sigurado ang pag-unlad sa bawat bayan ng distrito. Congressman Mark Cuangco, numero 1 sa ayuda at serbisyo. Ganito ang batas, dapat nararamdaman ng bawat Pilipino. Dahil sa Renewable Energy Law, may trabaho na ako sa ating bansa. Dahil sa ease of doing business na pabilis ang pagkuha ng mga permit at nabawasan ng korupsyon sa gobyerno. Dahil sa Cooperative Code, bagong CDA Chapter at Co-op Development Officers Act, lalong umulad ang mga pabantuan. Ganito dapat ang batas, nagbibigay ng kabuhayan at pag-asa. Walang bola, walang pabongga. Yan ang tatak ni Nick Solim, ang inyong trabador ng Senado. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong mga balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Number 25 sa inyong balota. Probinsyano ako, party list. Party list. Number 25. Probinsyano ako, 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 party list. Number 25. Para naman ngayong umaga, narito ang recap ng mga balitang nakalap ng Luzon Headlines kahapon. Para sa unang balita, hindi pinatawad ng COMELEC ang mga iligal na campaign posters sa muli nilang pagsasagawa ng Operation Baklas dito sa Baguio City. Magbabalita, Charles Limon. Pagputok ng liwanag noong Sabado, umulak na ang COMELEC, DPWH at pulisya sa Baguio City. Akay nila ay ang mga iligal na campaign posters. Sa dami ng ating naalis, talagang maraming pasaway at of course mayroon ding mga hindi pasaway gaya ng mga naglagay ng posters nila sa poster designated areas, common poster designated areas at yung sumunod sa mga right sizes. Umiiral pa rin kasi ang temporary restraining order ng Korte Suprema sa mga posters na nasa loob ng mga private property. Kaya ang mga tarpaulin na ito, kahit oversized, hindi ginalaw ng COMELEC. Pero hindi nila pinatawad ang mga nasa hindi tamang lugar na paglagyan ng posters. Ang bakod na ito sa kahabaan ng bakakang na unang tinanggalan ng mga posters noong Pebrero, muling tadtad ng mga poster. Pagkatapos ng operasyon, sangkaterba ang napitas ng COMELEC. Oo, mas marami ngayon ang nabaklas natin kasi nag-post na rin yung mga local candidates natin kasi this is our second time to conduct Operation Baklas in Baguio City. First was sometime in February when the national campaign started kaya mga national positions or tarps lang ang naalis natin. Pero ngayon, included na ang mga national at local kaya kung bilangin natin yung mga na baklas, mas maraming talaga ngayon kesa sa nakuha natin nung last February. Aabot sa 2,404 ang mga nabaklas na posters. Mas marami ito kaysa sa unang operasyon noong Pebrero na umabot lang sa 921. Hindi naman daw nagkulang ang COMELEC sa pagbibigay abiso sa mga kandidato. Samantala, matapos ang 2 taong maudlot ang pagdiriwang ng Eid al-Fitr, muli itong ipinagdiwang ng mga kababayang Muslim sa Baguio City. Magbabalita, Dobie de Guzman. Allahu liman hamidah. Halos mapuno kanina ang bahaging ito ng Athletic Bowl. Dito nagkita-kita mga kapatid nating Muslim mula sa Baguio at Benguet para ipagdiwang ang Eid al-Fitr. So ngayon ay ito po yung pinakahinihintay po namin na tinatawag na Eid al-Fitr
pagtatapos ng aming pagsusumikap ng 30 araw na kaming nagpa-fasting na mula 4:30 to 6, 12 or 15 na hindi po kami kumakain. Kung naramdaman natin ang paglipas ng buwan ng Ramadan ng kaibilis, ganyan din ang buhay natin dito sa mundo. Unang-una ang kanilang gagawin ay magsasagawa ng pagdarasal. Then after that ay sila ay mayroon yung imam or yung leader nag-lead sa prayer ay siya po ay magsisermon, which is ito na ho yung naririnig natin ngayon. Kaya po mapapansin niyo naman po ang mga ginagawa ng mga Muslim dito ay tanging makinig lang sa sermon. Pagkatapos ng misa, magsasalo-salo ang mga Muslim at magbibigayan ng regalo. Ang iba ay tumutulong para pakainin ang mga mahihirap na kapatid. Labis daw ang kanilang tuwa dahil matapos ang 2 taon, sa wakas ay naipagdiwang nila ito. So kapayapaan po ang pinakapangunahin namin na panalangin. Ang selebrasyon ng Eid al-Fitr ay magtatagal ng 3 araw. Sa iba pang balita, palaki na ng palaki ang epekto ng climate change. Ayon sa mga eksperto at environmental organizations, ang bawat isa ay maaaring makatulong. Sa katunayan, ang simpleng pagdidelete ng email ay may malaking ambag. Magbabalita Cecil Kindara. Na pagbabago ng klima ng mundo, nanawagan ng mga eksperto at environmental organizations na gawin ng bawat isa ang kanilang parte upang ito'y maagapan. Mayroon daw mga hakbang na maaaring gawin ang bawat isa upang makatulong. Isa na rito ang pagdidelete ng mga email, pero marami ang hindi gumagawa nito, gaya na lamang ni Majay Fronda. Una kasi, dahil nga ito yung form of communication ko sa academic-related concerns, ganyan, natatakot ako na baka meron akong importante na ma-delete na siguro hindi ko kailangan sa ngayon pero kakailanganin ko in the future. So natatakot ako dun sa possibility na yon. And second is, kasi nga, studying pa rin ako ngayon, second sem, medyo busy pa, so I can't find the time to actually go through my emails one by one, tas i-delete sila. Base sa tala ng statista, mayroong humigit kumulang 319.6 bilyong emails ang ipinapadala at natatanggap kada araw noong 2021. Ang pagtanggap at pagpapadala ng email ay nangangailangan ng kuryente at internet connection. Sa pag-aaral ng communication security company na Vicrom, ang isang email ay gumagamit ng tinatayang 4 to 9 na gramo ng carbon dioxide upang maipadala at maiambak sa cloud storage facilities ng Google o ng iba pang mga email communication companies. Dagdag pa rito, ang isang email ay gumagamit ng kuryente na nag-iiwan ng carbon footprint na nakasasama sa kalikasan. Napansin naman ng Creative Strategies ang mas kaunting porsyento ng paggamit ng email sa hanay ng mga millennials at Gen Zs noong 2020. Katunayan, umabot sa 20.7% ang dami ng mga Gen Zs na hindi gumagamit ng email para sa komunikasyon. Ayon sa pag-aaral na ito, maaaring magsimula sa naturang henerasyon ang patuloy na pagbawas ng paggamit ng emails. Kaya naman sa isang pag-aaral na pinangunahan ng Purdue University, Yale University at Massachusetts Institute of Technology, iminungkahi ang paggawa ng maliliit na hakbang upang mabawasan ang carbon footprint na dulot ng paggamit ng internet. At kabilang na nga rito ang pagbubura ng emails. Parang ang view ko lang dati sa email, electronic message lang siya na ginagamit ng users for convenience, to send messages, to send files, regardless of distance. So, siguro, since hindi ako masyadong maalam sa technology din, hindi ko naisip yung physical factor niya na meron palang facilities na nagsusstore ng emails na to na physically talaga. Ang in my mind kasi parang lahat online lang nangyayari, so nandun lang din yung mga facilities nila. Right now, if we are not going to delete emails or spam emails, ganyan, we're going to be using a total of 33 billion kilowatt hours per year worldwide. So this is the same amount of power consumed in 2.4 million houses. Siguro right now, since this is being advocated for, practice this small step, like
We really need to unsubscribe from emails that you don't need, delete spam emails, and also don't sign up for newsletters na you are not going to read. Or kunwari, if freebie ka na makukuha for signing up, parang siguro don't do it na lang. I-let go na yung freebie kasi yun nga, yung hindi natin nakikitang effects niya ay nakakasira pala sa environment. Inihayag din ni Caramoan ang suporta ng Environmental Desk ng University of the Philippines Baguio sa advokasya ng pagdidelete ng emails. Siguro we can campaign for #delete 10 emails. Gaya ng ginagawa ngayon from time to time. Or like every 2 weeks or ayun, alongside these campaigns, we also hold educational discussions, release statements din, and form webinars, forge partnerships with alliances fighting against climate change and pursuing climate justice. So, deleting emails alongside these efforts will really create a big change, I believe. Dahil nga sa mga pag-aaral at mga panawagan, nais na rin gumawa ni Majay ng mga hakbang upang makatulong sa kalikasan. Siyempre, dahil meron tayong mga facts, naniniwala ako na sa mga small ways natin nakakatulong talaga. Pero, siyempre, hindi naman natin may kakaila na yung mga big companies, sila yung mas may malalaking ambag dito sa worsening carbon footprint natin or worsening environment natin sa ngayon. Pero, siyempre, in our small ways, kahit papano, nakakatulong pa rin. Bagamat napakalaking banta ng climate change sa mundo, sa kolektibong pagkilos ng mga individual, maaari pa rin nating mapigilan ang patuloy na paglala ng lagay ng ating kalikasan. At yan ang pasada ng mga balita dito sa Morning Balitaktakan. Upang abangan pa ang mga latest update at mga balitang nagbabaga, abangan mamayang alas 6 ang Luzon Headlines at News Force North Luzon. Magbabalik ang Morning Balitaktakan. Itultulo tayo iti panagmaymaysa para iti ayaitan tayo nga probinsya iti Benguet. Mas pinapintas tayo iti serbisyo iti Benguet General Hospital nga agitited iti libre nga hospitalization para kadagiti marigrigat. Itultulo tayo nga mapapintasan dagiti farm to market roads tayo para kadagiti farmers. Papintasan tayo pa iti turismo, scholarship program para kadagiti ubing. Itultuloy tayo iti good governance that our province deserves. Re-elect Governor Dr. Melcher Daginistiklas for Healthier Benguet. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw. Para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. For better life. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg, and then we have the sizzling beef pares as well.
education, employment, and sports development. Ang tao talagang maninindigan niya para sa kanyang kabuhayan at kinabukasan. Bawal magkapit ng antena sa ilalim o malapit sa linya ng kuryente dahil maaari kayong makuryente. Lubhang mapanganib yan dahil ang mismong pagtatayo ng bahay o anumang istruktura malapit sa linya ay pinagbabawal din. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay na hawak ng tao tulad ng bakal, kahoy o kawayan ay maaaring maging sanhi ng aksidente o pagkamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGC. Nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Oras po natin alas 7:19 na ng umaga. Gising-gising, bangon-bangon na po. At ngayong umaga po bilang paghahanda pa rin po sa nalalapit na halalan, narito pa rin po ang segment po ng COMELEC ukol po upang matulungan ang ating mga botante sa darating po na May 9, 2022 election. Kayo po ba, alam nyo na po ba kung saan po ang inyong mga presinto sa darating na halalan? Nako, tignan po natin ito dahil importante po na malaman natin yung ating mga polling places upang hindi po tayo upang hindi masayang ang ating oras sa paghahanap kung saan pa tayo boboto. Ngayon pong umagang to ating alamin yan. Kasama si Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan ng COMELEC Kalinga. Ang topic po natin for today is about yung mga polling places natin na iba-ibang klase. So yung unang polling place na alam natin or the precincts, the polling place is the building where we hold the meetings of the electoral board. And then the precincts is doon sila bumuboto. So the polling place could be a school na malaki, and then yung mga presinto natin nandun po sa loob, classrooms naman po yun, na nandoon yung mga taong bumuboto at nandun din yung mga members of the electoral board. So baka magtaka kayo, ano ba itong mga iba-ibang klase precinct? So we have the normal precinct composed of the 3 members of the electoral board, the chairman, the poll clerk, and the 3rd member. Sila po yung nag-ooperate ng counting machine at doon nakapila ang mga taong registered voters. Meron po tayong isa pang precinct na ang tawag emergency accessible polling places. So ano po ito? Sa mga ibang areas, hindi po ito tinatatag, but meron dyan sa Baguio City. Marami ito. The emergency accessible polling places refers to a makeshift polling place. Hindi siya talaga exactly classroom. Pwede siyang tent, pwedeng kiosk na may nakabantay doon na magpapaboto, but there is no counting machine or vote counting machine na assigned dyan sa area yan. Ang gagawin lang po nung magpapa-administer niyan is meron siyang ballots, ipapashade niya sa mga 3 kinds of persons only. Number 1, the heavily pregnant women. Number 2, the elderly. And number 3, yung pong PWD or persons with disability. So itong tatlong ito na minention ko, they will not go up the building anymore or go down the building para hindi sila mahirapan. So nandyan lang yan sa roadside, road level area ng polling place. At makeshift lang po yun. So naka-tent yan, naka-kiosk, and isi-shade lang nila yung ballots, and then iipunin yung ballots and lalagay sa safe place. Tapos i-feed na po yan sa vote counting machine in the afternoon kapag counting ng votes na. So yan yung emergency accessible polling places. This is to give convenience to those who have disabilities. And even if they don't have disabilities, pero medyo mahihirapan na sila, like yung elderly at pregnant women. So that's number 1.
Then, number 2, we have the express lanes. Meron pong express lanes, akala nyo bibigyan yan ng sariling vote counting machine. Wala pong vote counting machine sa express lanes. So just like when you go to the drugstore, when you go to the grocery, di ba may nakalagay express lanes. Pero pasisingitin lang po yung tatlong yan po. The elderly, the pregnant women, and PWD. Pasisingitin lang sila sa regular registered voters na bumuboto. So, express lane po ang tawag dyan. In-implement na po namin yan since 2010. So, na-recognize po ang COMELEC dyan for conducting things like this na merong express lanes. So, pagpipiliin mo na alternate sila o kaya kahit marami sila, mauuna sila, pwede naman ganun at the sound discretion of the members of the electoral board. So, we also have yung pong So, yung next po na isang klaseng polling place po ay yung isolation polling place. Bago po ito, under the provisions of yung COMELEC Resolution 10727, which implements yung pong ating pagboboto sa araw ng eleksyon. So, isolation polling place means that's a polling place where pag pasok ng voter sa polling place, di ba po merong standard tayo na tatapak siya sa foot bath. Then, number 2, mag-alcohol yung kanyang hands, lalagyan ng alcohol. And number 3, magkakaroon ng temperature taking. So, pag nakuha yung temperature ng isang botante at yung kanyang temperature ay 37.5 degrees higher, yan po, officially, yung taong yan has fever. So, ang result niyan is, we do not let this person na with fever be mixed with the regular persons na pumipila po doon sa queuing area, doon po sa regular precinct. So, ipapadiretso po siya sa isolation polling place. Meaning, mag-shade lang po siya, wala pong vote counting machine na i-assign dyan. So, mag-fill up lang siya ng ballot, i-shade lang, then i-keep yung ballots safely, and then, pagkadating na po ng counting, bibilangin na po, i-fit yan sa machine. So, we do not assign a separate counting machine for that. Kailangan lang po mag-shade sila para mabilis silang aalis na sa precinct. Which also means that the COMELEC does not discriminate. Yung pong mga may symptoms ng COVID o kaya may fever ka lang, kaya nagkatrangkaso ka lang talaga nung time ng eleksyon. We will always allow you to vote kahit may fever kayo. Basta, pupunta lang po kayo sa isolation polling place. Because the person who will administer that is a medical staff. Pwede siyang medtech, pwedeng nurse, pwedeng doktor na na-hire po ng COMELEC. So, do not worry. Hindi po kami nag-discriminate ng taong may fever or may symptoms ng COVID sa election day. But you will be led directly to the isolation polling place. So, yan po yung isang bago natin sa provisions ng COMELEC Resolution 10727. Then lastly po, meron po tayong voting for persons deprived of liberty. PDL po ang tawag dito. This has been implemented since since 2013. Ito pong persons deprived of liberty, ito po yung mga inmates na nasa jail. But they will not be escorted anymore. Na tulad noon na yung mga police, they will be escorted, dadalhin sila sa precinct, they will be allowed to vote. Hindi na. So, may pupuntang special electoral board doon po sa jail. And then, they will conduct the voting. But, there is no counting machine. So, just the same, they will have a some ballots, and then it will be shaded by the inmates. Then, they will keep it safely and bring it to the counting area. Pag sa hapon na, pag may machine na, bibilangin na po. And then ita-transmit. So, lahat po yan ng mga binanggit ko sa inyo, tulad po nung emergency accessible polling places, and then the isolation polling place, and then the express lane, except express lane po kasi sisingit yan, and then the persons deprived of liberty, yung mga yan po, those are special kinds of polling places which will attend to special kinds of people. Kaya, even if you are heavily pregnant, you are a PWD, even if you are persons deprived of liberty o kaya senior, you are still considered
persons who are allowed to vote and registered voters, although nasa vulnerable sector kayo. So, we are considering people like that, and natural, they have the right to vote, so we will allow them. Kahit ba may sakit, kahit disabled, kahit pregnant, kahit senior, kahit PWD. So, yan po yung easily accessible polling places, isolation polling places, express lanes, and the persons deprived of liberty. Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakapitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mo isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bukakan Branch at number 73 Bukakan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. La Trinidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari ito makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahig ka lang. Dahil walang out sa POW! Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Original News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel, nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga.
Ayan, alam nyo mga kabalitaktakan, ang bawat tao, no, may kanya-kanya tayong mga journey kung paano tayo magiging successful. Yung iba, successful sa gusto nilang career, yung iba naman ay nagbe-business. And alam nyo, kung ano man ang paraan ninyo para maging successful sa buhay, makaangat sa buhay, ang importante po ay maayos nyo itong ginagawa, wala kayong sinasaktang mga tao, walang illegal na ginagawa. And ang akin pong ibibida ngayong araw, ang aking makakasama, ay isa pong dating casino business dealer na sumubok po na mag-business at magkaroon ng cafe. And ngayon, very successful na po ang kanyang business. Ipapakilala ko po sa inyo si Mr. Mong. Hi, Sir Mong. Good morning po. Hi po, good morning po. Ayan, Sir Mong, baka may mga gusto po kayong batiin. Yun, yung pamilya ko lang, misis ko sa mga anak ko. Ayan. Sana all, Sir Mong, may misis at may mga anak. Charot, gusto ko din. Gusto din. Ayun, Sir Mong, pwede mo ba akong kwentuhan, kung ano yung business, yung cafe mo, ano yung ino-offer? Ano po ba yung nasa mismong cafe mo na pwede naming puntahan? Most likely mga ano rin po siya, parehas din po siya sa mga ibang common shop. Like iced coffee, and we also offer hot din po. Hot coffee, latte, mga ganun po. I love freshly brewed siya. Fresh and brewed, sir. Alam mo, sir, I love iced coffee. Pero yun nga nasabi ko kanina, na bago ka naman naging successful business owner, ay sumubok ka muna ng mga trabaho, no? And isa dito ay pagiging casino business dealer. Sir, pwede mo ba akong kwentuhan kung paano yung process or yung naging daan, no, mula casino business dealer hanggang sa pagbe-business po? Ay, sorry ma'am, hindi pa ako naging casino dealer. Ano po yun, sir? Oo. Dati po akong IT. IT pala? Oo, naku naman. Ayan po, sorry. Actually, yun po yung naging naging una kong trabaho dito sa Metro Manila. Taga-probinsya po kasi talaga ako. So, 11 years po akong nagtrabaho as an IT. And yun. Tapos, niisip ko lang talaga na sa 11 years na yun, walang nangyayari sa buhay ko eh. So, fix yung income. Kahit galingan mo ng sobrang galing, hanggang dun lang yung kaya kong income. So, pag sa business, naisip ko, pag ginalingan mo, mas tataas yung net income mo. So, dun siya. So, before that po, kasi marami po akong naging negosyo. So, ang dami ko rin pong trinay na nag-fail. Rin po ako. Karamihan po online. T-shirt, mga ganun po. Tapos naging photographer din po ako. Then, na-cut off kasi yun kasi nung nag-pandemic. So, yun po. Pero dito po sa coffee, parang nakita ko yung nagiging ng buhay namin. Sir, nakwento mo na ngayong struggles mo, from time to time, nag-iiba ka ng mga business. Sir, bakit hindi ka sumuko? Kasi meron yung mga iba na pag first na nalugi, syempre, nag-invest ako dyan Tapos, hindi naman sa nalugi, pero alam mo yun yung hindi nagbo-boom, tapos parang walang nangyayari. Yung iba tumitigil na kaagad. Ikaw, sir, since sabi mo nag-iba-iba ka ng business, bakit, sir, hindi ka po sumuko? Yun po, naging observant po kasi ako sa mga negosyo. Actually, yun po yung mga common na nangyayari ngayon So, kala nila, ang una po kasing susuporta sa'yo pag nag-negosyo ka is malalapit na, yung mga kakilala nyo po. So, ang susunod na magiging goal mo, yung mga hindi nakakakilala sa'yo. So, pinag-aralan ko po talaga siya kasi kahit po piso po yung kinikita mo dun sa negosyong yun, ikita pa rin po yun. And then, iisipin mo na lang po paano palalakahin. So, yun. Actually, consistency po yung key dun sa business. Talo ka po talaga pag tumigil ka. Sir, napakaganda po niyan nang sinabi mo na kapag tumigil ka ay talo ka. Sir, narinig ko kanina sabi mo asawa at mga anak. So basically, syempre sila yung inspirasyon mo. Pero aside from that, and of course family mo din, no, yung mga parents mo, siguro mga kapatid mo. Aside from that, sir, naging inspirasyon mo din ba ang sarili mo? Parang
meron ka bang pangarap para sa sarili mo, and ano yon, and paano siya nakatulong para i-push mo talaga na maging successful business owner? Meron naman po akong pangarap pero hindi po para sa sarili ko talaga, para sa pamilya ko po talaga. Kasi okay naman po ako eh. So gusto ko lang po yung maiba lang din yung buhay ng pamilya ko. So isa yun sa mga naging inspirasyon ko. So yung mga naranasan ko before, parang nahirapan kasi ako dati. Parang gusto kong maging madali yung magiging buhay ng mga anak ko balang araw. So yun yung tinatatak ko sa utak ko eh. Ayokong ano eh. Hindi naman sa hindi sila mahirapan. Hindi, yun lang yung sobrang hirap nilang gawin yung bagay na yun. Alam mo, sir, napakaganda, no, ang bawat ama talaga, no. Kapag ang tao ay nagkapamilya na po, ay talagang selfless na sila. Ibibigay talaga nila kahit na maghirap-hirap sila, no. Tapos kanina, sir, pinag-usapan natin yung mga struggles mo, yun nga, palipat-lipat. Ito, let's go deeper po, ano. Pwede mo bang ikwento kung, 'di ba, nagsimula ka, lahat 'yan may puhunan. Kung naging paulit-ulit na nag-try ka ng nag-try, saan ka nakakuha ng puhunan? Ano ang nangyari sa una mong business? Magkano ang una mong mga ganong bagay, sir. And then syempre, pag yun nga, sabi ko nga kanina, saan ka ulit kukuha ng puhunan pag nagsimula ka ulit? Tapos yung kinikita mo, maliit lang ba nung una? Hindi ka, yung mga ganon, sir, pwede mo bang ikwento sa amin? Yes po, ma'am. Nag-start tong business na to. Gaya po nung nasabi ko kanina, photographer po ako. So, isa sa mga client ko is coffee din yung tinitinda, but yung online na coffee bean. And then, ang ano eh, iba yung amoy eh. Tapos, trinay ko, nakikita na rin kasi ako ng mga nagko-coffee shop na nakakotse, mga nakamotor, mga nakakiyos, pero never pa po ako, nung araw po na nag-start ako, never po ako nakakita dito sa Pilipinas ng nakabike, as in Japanese bike. Meron akong Japanese bike, yun yung ginamit kong parang on-the-go coffee shop siya. Sinet up ko siya ng sarili ko, hanggang naging iconic nga yun eh, hanggang yung mga nakakatawa kasi mga bata ngayon, kabataan ngayon, nagiging ganun na yung setup nila, nag-start sila sa ganun. So, ang puhunan ko doon 3,000. Wow. First 2 weeks ko, unang linggo ko, isa lang yung bumili. Kasi bago sa paningin, nasa kalye ako. Hindi naman po siya parang fishball na madaling ma-recognize po ng tao. So, brewed coffee po siya eh. Yun, first 2 weeks, 2 tao lang po yung bumili sa akin. Tapos pinaalis pa po ako ng guard sa pinepwestuhan ko. And then, nag-decide po ako na lumipat. So, yung paglipat ko, dun sa mga nagja-jogging na yun, dun ko alam na ang dami parang mahilig sa kape talaga. Ayun, ako na po pumupunta sa kanila hanggang, yun, lumakas, dun na po siya hanggang nag-branch out po ako, franchise. So, meron po akong 12 franchising. Wow! Halo ng franchise and branch po. And then, may tinatayo po akong malaking store dito sa Cainta ulit, bago, sa opening ng June. So, yun po. Sir, alam mo, nakaka-inspire yung mga ganyang story, yung hindi ko naman disregard yung yung success ng iba, pero yung iba kasi medyo madali sa kanila, malaki yung puhunan. So talagang nakaka-inspire yung mga ganyan, and knowing right now na nagsimula ka sa bike lang, so talagang yung hirap, buong katawan mo, yung puyat mo, ikaw lahat, sir eh. Kaya rags to riches talaga, which means lang na deserve mo talaga, sir. Kasi pinaghirapan mo eh. Binigay mo ang lahat ng pagod. Syempre, pag ganyan, sir, hindi mo kasama ang family mo, no? Imbis na, alam mo yun, yung iba kasi, andyan, business, may mga nasa restaurant. Sabi ko nga kanina, hindi ko po disregard yung ibang businesses, pero talagang nakaka-inspire na yung iba kasi pag restaurant na sila, andyan lang sila, pwedeng andun yung mga family nila, kasama nila. Eh ikaw, sir, since bike ka, no, iwan mo talaga yung family mo. Sir, paano yun? Yung sa mga kids mo noon, paano mo pa rin sila natututukan? Pagod ka? Nagkakaroon pa rin po ba kayo ng family time, sir? Yes po, obligado po namin gawin yun eh.
Kasi unang-una para sa ano nila, sa baka kasi alam niyo na yung mga bata ngayon pag nakakapanood sa mga online. So gusto naming i-maintain kung ano yung family tradition na nangyayari. So every week meron kaming isang araw doon na lumalabas kami palagi. So yun, nasabi ko na okay naman yung ganong papamaraan na kahit nagtatrabaho kaming dalawa ng misis ko nangyayari yung ganon. Oh, alam mo sir, napakaswerte po ng iyong misis at ng iyong mga anak na despite na kumakayod ka, lahat na ng paghihirap ay binibigyan mo sila ng oras. Yung wala nang natitira sa iyong pahinga as long as masaya yung family mo. So, sir, talagang ikaw ay isang butihing asawa, butihing anak. And sir, nako, meron akong nalaman tungkol sa'yo. Ikaw pala ay isang rocker dude. Nako, rocker dude ka. Ay. Bakit hindi mo sinabi sa akin? And nakita ko na silip ko meron kang ice fest or coffee fest. Sir, pwede mo ba kaming kwentuhan? Baka naman sakaling may mga kabalitaktakan, viewers tayo na ma-inspire at gusto ding pumunta sa kung ano pong event ang iyong sinusulong. Yung event na po yun is para po sa mga artist nang nawalan. Kasi gaya nga po nung nagka-pandemic, nawalan po sila ng gig eh. So ito po yung isang way ko para makatulong sa mga maliliit na artist actually. So hindi ko target yung malalaki na may pangalan na po. Although, pwede naman po, pero talaga ang focus po, ang goal ko po yung mga artist na maliliit na ma-showcase yung talent nila sa mga hindi pa nakakilala sa kanila. Ayun po. Tapos, series po siya ng kahit anong genre po, hip-hop, ayun. Kasi galing din po pala ako sa ganung kalakaran. Nagbanda din po ako. So, ang sa akin, yan po. Gusto ko rin pa-experience sa kanila yung mga bagay. Say for example, kung kaya ko naman pong bayaran yung talent fee nila, binabayaran ko po para hindi po laging libre. Para meron silang uhugutan na magpatuloy sa ganong larangan. Wow. Sir, alam mo, grabe ka. Hindi ko in-expect na ganito ang storya ng buhay or ng inspirasyon na makakakwentuhan ko ngayon. No? So talagang na-touch ako, sir. Medyo naiiyak ako. Parang gusto ko ng iced coffee, sir. Charot. Anyway, sir, ano po ang iyong mensahe doon sa mga gustong sumubok? And kapag sumubok na sila mag-business doon sa mga natatakot, and pag nandun na sila sa time na andun na sila, sumubok na sila doon sa business, ano po ba ang sekreto sa tingin nyo, maipapayo nyo? Ano ang dapat meron sa kanila as a person para po mag-boom or magtuloy-tuloy po ang kanilang business? Sa mga nag-start, para sa akin, base sa mga naobserbahan ko, kung magtatayo ka ng business, siguro branding. Isa yon sa mga importante. Kung paano mo, dapat lagi kang kakaiba unique ka. May something sa'yo na ikaw lang yung may ganun. Kasi nakikita ko sa lahat ng mga business, halos nang gaya. So hanggang, siyempre, sa susunod, yung ginagayahan nila, pag hindi naglabas ng bago, talo na sila. Nag-stop na sila dun. So as much as possible, merong storya, may bago sa lilalabas nila. May bago silang idea. Ayun. Ayan, Mr. Mong Vicente, isa ka pong inspirasyon hindi lang sa mga taong nagbe-business pero para sa mga butihing ama din at mga pamilyadong mga tao, nanay, tatay, mga anak man yan, kapatid, na talagang nagpupursige para hindi para sa sarili pero para sa kanilang pamilya at sa ibang mga tao. Sir Mong, maraming salamat po sa pag-share po sa Thank amin you ng po. inyong story. Ayan. At Magandang umaga po. magandang umaga, sir, and happy breakfast po. Ayan po ang aking ibinida ngayon, si Mr. Mong Vicente. Alam nyo, grabe ang mga kwento ng mga success. Lahat pala talaga ng success, hindi madaling makapunta agad doon. Dapat naghihirap ka
muna. Sana po nakapulutan natin ng aral ngayong araw si Mr. Mong Vicente. At sa mga gusto pong pumunta doon sa kanilang gig, since ang ganda naman ng advocacy niya, tumulong po tayo. Kung hindi man tayo makapunta personally, share po natin yung mga post nila sa simpleng mga paraan na katutulong tayo sa mga taong willing din pong tumulong kahit na walang matira sa kanilang sarili. At yan ang aking ibinida dito sa Ibaran. Mamaya magbabalik kami. Tutok lang, wag aalis. Dahil magbabalik ang Morning Balitaktakan. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Kapag lumapit o dumantay sa linya ang mga sanga ng puno, maaari itong makaantala sa daloy ng kuryente. Kapag lumago ang puno at pinutol mo ang sanga, kakapit ka pa rin sa puno na maaaring daluyan ng kuryente. Sanhi upang ikaw ay makuryente. Dahil sa lakas ng kuryenteng dumadaloy sa linyang ito, ang paglapit at pagdikit ng anumang bagay tulad ng metal, kahoy, pati na rin ng bato ay nakakamatay. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Gusto mo bang maging updated sa balita at mapasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV, ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, posisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Original News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Agad-agad nagbabalik ang Morning Balitaktakan. Uy, Ayan. nakaka-inspire yun, Charles. Gusto ko nun. Rags to riches. Yes, yun na yung mga Oo. deserve talagang nagsimula talaga sila sa hirap. No? Diba? Grabe. Oo. Alam nila yung paghihirap eh. Kaya ngayong, alam mo kapag magiging successful akong tao, for example lang naman, syempre pangarap naman natin lahat na Yes, of yumaman. course. Ang lagi kong hinihiling sa Panginoon, Lord, ipaalala mo sa akin na maging humble ako. Kasi kahit saan ka makarating, kung humble ka and if you are open-minded, bukas ka pa rin sa changes, hindi ka babagsak eh, 'di ba? Yun yung napakaganda doon. Pero alam mo ako kung meron akong isang dream pag naging successful ako na pinagpe-pray ko kasi alam ko naman na tayo kalog-kalog tayo. So hindi naman tayo aabot dun sa hindi pagiging humble. Oo, naniniwala naman ako sa atin. And pero ang isa kung meron akong ipe-pray kay God, sana pag successful ako, maabutan ng mga taong love mo, yung family, yung parents mo. Kasi parang pag ngayon sa age namin, parang kailan ba ako magiging successful? Meron pa kaya yung parents ko, yung mga family ko, yung nakakalungkot kasi pag successful ka tapos wala na yung mga pinag-aalayan mo. Yung mga ganon. Alam mo yung payback. Oo. Bakit naiiyak si Charles. Huwag kang umiyak. Baka mag-iyakan tayo dito. Ayan. At welcome po sa ating John 3:16. Naging Bible study. Ayan, pang ating bigyang pasalamatan ng ating mga kababayan na unang-una natin dyan yung mga tumututok lagi sa ating morning show, especially kay Rodel Olanday na palaging nakatutok sa Facebook at sa YouTube. Naku, hindi niya pinapalampas yun. Diba? Si Kuya Rodel, kapitbahay namin yun dati. Oo. And very supportive yan. Talagang mabait yan ever since. And of course, si Mr. Summer Gayaw, And si Second Lieutenant Hernan. Hello dyan. Bakit naman? Tumatawa ka na naman. Nakakainis. Ayan, binawati ko din po ang Limon family and Fontanilla family dyan po sa Tagudin ni Loczor, dyan po sa Nueva Ecija. And also, malapit na sa May 8, It's Mother's Day.
para sa Ay, ating mga nanay. uuwi ako. Uuwi ako. Uuwi ka. Oo, hindi Oo. pwede. Kailangan kong ano. Kailangan daw ng money book sabi ni Tita Uy, Melinda. wala. Pero ayun, no, tapos na bang iyong babatiin? Oo, okay na. Oo, babatiin ko syempre yung mama and dad, dudes, Tita Meli, magpagaling ka na, ano ka ba? Caring mo yan. And of course, to William Mainit Family Bebel Lalabs, ikay papasok pa sa school, gising-gising na. And sa lahat naming viewers na lumilipat sa YouTube kapag bigla kaming nagtatago sa Facebook, hello po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ayan, pasalamatan din natin ang ating mga sponsors na talaga namang walang todo ang kanilang pagsuporta dito sa ating Morning Balitaktakan. Unahin na natin dyan ang NGCP na nagbibigay ng enerhiya sa atin, and also ang TJ Home Builders, we turn houses into home, at also ito pong Baguio Country Club, the only 5-star hotel in Baguio City. At idadagdag ko pa yung ating Batang 90s Milk Tea para po sa mga uhaw ngayong summer season sa mainit na panahon. Batang 90s ang sagot dyan. And also Musar Music para sa ating mga kababayan na gustong matuto ng pagtugtog ng iba't ibang musical instrument at wala nang problema pa pagdating po sa adventure, dahil sagot po yan ng Pugad Adventure Resort dyan po sa Pugo, La Union. Bakit kinuha mo lahat? Sabihin mo na rin yung tabi yung akin, Charles, ha? Nakatoka sa akin ngayon. Sabihin mo na lahat. Maranan and Ballesteros Optometric Clinic, Dizon Vision Clinic, and Aldrich Corporation, kasi wala nang aw sa PAW! Ayan po, no? Maraming salamat. Muli, Randy Guzman, nakasama nyo sa kwentuhan ng inspirasyon at mga kung ano-ano pang mga kalokohan at mga dapat nyong malaman para pasayahin ang inyong umaga. Randy Guzman. Nakasama nyo naman sa diskusyon na tawanan, Charles Limon, at bukas sisimulan natin ulit ang inyong umaga kasama ang dynamic duo dito lang sa Morning Balitaktakan.